Ayan na nga guys, on the way na kami sa Istanbul Airport. At I left Eskişehir early. Umalis ako around 6 p.m. dahil nga 4 hours to 5 hours ang biyahe from Eskişehir to Istanbul Airport. So medyo malayo-layo guys, at kailangan kong umalis ng maaga kasi hindi namin alam kung ma-traffic ba or okay naman yung daan. So, for now, huminto muna kami saglit dito dahil gusto namin magkape. Dahil antok na antok din talaga ako guys. Kagabi wala akong masyadong tulog dahil nga sa aking luggage. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ko sa 30 kilos. Talaga namang hindi ko masakto guys dahil ang daming binigay ng aking amo at nakakahiya naman kapag iiwanan ko siya lahat or may mga maiiwan ako. Nakakahiya guys kasi binili niya yun eh. She spend money for that tapos hindi ko dadalhin. So nakakahiya. Kaya naman guys, tinanggal ko talaga yung mga items or mga gamit na sa akin galing kahit binili ko siya. So iniwan ko, may dalawang sapatos akong iniwan guys. So sorry for my ate. Kasi yun nga, iniwan ko. No choice kasi ako guys. Kaya ayun, inaantay ko lang yung driver. Kumuha lang siya ng kape. So I'll keep you updated guys sa aking journey pauwi ng Pilipinas. Another stopover guys for our dinner. So andito kami sa Burger King. At kakain muna kami ng dinner. And time check is 8:15 in the evening. Pero medyo maliwanag pa siya guys. Ayan guys, andito na nga ako sa airport guys, pero sarado pa yung aking boarding gate. So hindi pa siya naka-indicate dun sa pinaka-board kung saan malalaman mo kung saan yung boarding gate mo. So ayan, naglilibot-libot lang muna ako dahil nga sarado pa yung boarding gate ko. At yung boarding time ko is 1:35 pa, yung flight ko is 2:35, so I still have 1 more hour to wait. So ayan guys oh. So ayan yung board. Yan yung malaking board na yan. Hindi pa naka-indicate yung aking boarding gate. So maghintay muna ako guys. For now, mag-ikot-ikot muna tayo guys. Gusto ko ng tubig. So punta tayo dun sa kainan dito sa may airport. At expect natin guys na napakamahal talaga ng bilihin dito. So ayan. At hindi naman ako nahirapan guys na sa aking pag-check-in. At yung takot ako na baka mag-excess ako sa aking kilos. So far napaka-considerate kasi talaga ng Turkish Airlines. At hindi sila ganun ka-strict
pagdating sa kilos. They give you like 2 kilos allowance. Tapos yung hand carry, hindi nila chine-check. So, nilagyan lang nila ng sticker yung aking hand carry, which is exceeding dun sa pinaka limit nila na 8 kilos. Parang 8.5 yata yung aking hand carry. So, yun. Ito ko yung kanilang loob ng kanilang airport, guys. Ito yung napakalaking airport dito sa Turkey. Ito siya, guys. Ito yung kanilang duty free. Actually, may nakita rin akong duty free doon sa kabilang side. So, ito yung isa sa duty free nila. At, ayan guys, napakalaki ng kanilang airport. Ayan mga. Gusto ko sanang tumingin sa duty free, pero doon na lang siguro sa Manila. Ayan. Gusto ko lang talagang uminom, guys. Hanap ako ng tubig. At sa sobrang takot ko, guys, na mag-exceed ako sa 30 kilos, hindi na ako bumili ng baklava, which is yun yung pinapabilin talaga ng anak ko. So titingin ako dito, pero syempre airport na to, guys, napakamahal. Ewan ko ba? Titingin ako. Kung pag sobrang mahal, hindi ako bibili. Kasi marami naman akong pasalubong na sa kanila, guys. Oh, ito yung hindi, sandwich to. Ito yung kanilang Turkish Delights. Wala nga akong Turkish Delights, guys, eh. Kasi hindi nila na-appreciate last time na bumili ako. Ayan. So, meron na akong nuts. Meron na akong nabiling nuts. So, hindi ko na kailangan ng dried fruits and nuts dahil meron na ako. Ang gusto kong bilhin is baklava. So, ito naman yung kanilang Turkish Delights. At hindi rin na-appreciate ng mga anak ko yan. Kaya ayokong bumili. Kasi ayokong bumili ng mga hindi nila na-appreciate. Kasi sayang, guys. Imaginein mo, ayan o, 32.90 euro ang price for 4 small boxes. Ayun. So, ito naman yung baklava. Let me check how much. Oh, euro. Imagine. Imagine, guys. Look at the price. 130 euro per kilo. Ayoko. Mura lang yan sa labas, guys. Kaya, yun. Hindi ako bibili. Bahala sila. Ayun, guys. So, ayan, guys, yung aking flight. TK0084, 2:35 Manila. So, ang gate information niya will be given at 12:35. Kape. Ayan, so matagal pa, kaya mag-iikot-ikot muna ako, guys. Ayan o. Gate info at 12:35. So, matagal pa. 2,000 years later. Ayan na, guys. So, open na nga yung aking boarding gate. So, gate A2. Papunta na ako, guys, sa gate A2. Ayan.
At ito na nga, ang aking boarding na guys. See you after 12 hours. See you Manila. Hello guys! Landed safe and sound. Kaya lang wala pa yung aking mga sundo dahil naligaw yata sila. Ibinaba sila ng Grab sa kung saan. So, ayun. Dahil nga hindi naman sila familiar. Kaya yun, nag-aantay ako. And, masyado maaga yung aming eroplano. So, earlier, 1 hour early than yung talagang arrival time niya, which is 7 o'clock. Nandito na kami mga 6:15, 6:30. So, maaga, sobrang aga. Kaya, hindi ko sila masisi. Dahil sinabihan ko rin naman sila na kahit 7 o'clock sila umalis ng bahay or mga 6:30 or 6 o'clock. Kasi nga, guys, di ba, ang immigration, ang haba-haba pa. Pero, unfortunately, maaga, mabilis. At natagalan lang ako sa pagkuha ng luggage ko. And okay naman lahat. So, yung kinakatakutan ko na baka may mangyari, alam mo na, yun yung hindi talaga ako excited na umuwi ng Pilipinas dahil nga sa mga anomalya dito sa airport. Pero yun, luckily okay naman. Wala namang naging problema guys. And I will keep you updated guys.